So gusto ko pong batiin muna ng congratulations ang best player of the conference, si Scotty Thompson ng Ginebra. Alam niyo po dito sa channel natin, hindi ko naman po makakaila na itong si Scotty ang aking paboritong local player dyan po sa PBA. And of course, ang best import, si kabayan Justin Brownlee. So mamayang gabi na po yung kanilang Game 5 laban sa Bay Area Dragons. Truly exciting itong series na to. Okay? Pero pag-usapan po natin ngayon yung naging interview ni Coach Brian Gorgian ng Bay Area Dragons dito kay Noli Ayala kahapon. Kung saan tinanong siya kung posible pa kayang makita muli ang Bay Area sa PBA. Kasi may mga usap-usapan tungkol sa referee, yung mga players nagre-reklamo, do pinagsabihan na sila ni Coach Brian, di ba? So, posible daw kaya na maglaro ulit sa PBA itong Bay Area. Ang sagot po ni Coach Gorgian, 100%. Ibig sabihin po, gusto talaga niya. Kung siya yung masusunod, kung siya lang yung masusunod, kung siya lang yung tatanungin, gusto po niyang maglaro ulit yung Bay Area Dragons dito sa PBA. Okay? So, sabi po niya, the whole thing about the move is our area. Asia needs international competition for the national teams. They have it in Europe, the international players in the NBA. There's nothing like this in Asia, and it stops Asia from medaling. So yun yung isa sa mga bagay na talaga nakakatulong para tumaas yung antas ng paglalaro ng basketball sa Asia kapag tumataas din yung kompetisyon natin. 'Di ba? The Boomers are the first team in history of basketball to win a medal in the Olympics out of this region ever, at kasama siya doon, kasama si Coach Brian doon. Pero hindi nga siya Asia kasi Australia na. Pero within the area he means. And if we're going to medal, we need this kind of competition for the coaches to grow. Yun, for the players. So yun po yung kanyang sinabi. Dagdag pa doon, the growth in our Chinese players doon sa team niya mismo sa Bay Area on learning to deal with physicality. Talagang natuturuan sila ng mga Pinoy to learning to deal with speed, showing more emotion and not being so stoic, more communication on the floor. For me personally, competing against a guy like Tim Cone in a 7-game series, talk and text, San Miguel, different styles of play, different strategies, I've learned a lot, and it's going to help me internationally. It's going to help my team Bay Area. So nakatulong daw talaga para sa Bay Area. And maganda yung punto niya na talagang it can only help ito pong sa area kapag naglalaban-laban yung mga team. Kaya yung pagpunta ng mga players din natin sa Japan, sa Korea, nag-e-expand sila doon. Maganda din yun kasi nakukuha din natin yung mga magagandang ginagawa nila doon. Mas tumataas din yung antas ng ating mga players, mas mabibigyan sila ng exposure, mas malaki yung kinikita nila. So it is truly a global game. And ang PBA medyo nahuli sa pag-intindi doon sa mga bagay na yan. Pero nakikita na din nila na ang mga player natin talagang kinukuha ng mga nasa abroad. Pero kasi it's a global game, kailangan mag-step up yung PBA, kailangan mag-expand ng market. Hindi pwede na yung sistema before na yung mga malalaking korporasyon tapos labas lang ng labas ng pera, lugi sila. Ngayon, kung gusto nilang habulin yung sahod nung pupunta sa Japan, hindi nila mahabol kasi limited lang yung, kumbaga, hindi na nga sila kumikita eh. Palabas na nga yung pera eh. Tapos so kailangan talagang mag-iba ng pananaw yung PBA tungkol dito. At may mga usap-usapan, 'di ba, na Australian team naman susunod. May usap-usapan. May mga, 'di ba, yung si BC Wolves, very active din dito. Kinuha nila si Bill Velasco para host dun sa kanilang mga games or parang magkomentaryo sa kanilang mga games, yung BC Wolves. So nagkakaroon ng maraming interest yung Pilipinas from different teams all over the world, sa Asia, sa Australia, sa Europa. Nakikita nila na Philippines talaga iba yung basketball dito sa atin, and we should use that to our advantage to give more opportunities for our players and to improve na din yung laro natin. Yun, 'di ba? Isipin niyo, mas maraming pinapadala sa abroad, mas maraming slot na nabubuksan sa PBA, o mas maraming nakakapaglaro at mas maraming kumikita ng mga player. So panalo din talaga. At sa akin lang,
Parang maganda every Commissioner's Cup nandiyan yung Bay Area o magdagdag pa ng isang team pa, 'di ba? So yung competition tumataas. Sa Governor's Cup siguro, ay ito idea ko lang. How about magpasok sila mga imports coming from Southeast Asia o kaya East Asia, 'di ba? Japan, Korea, Taiwan. Diyan naman tayo naman ang kumuha ng player sa kanila. Gano'n ang gawin natin, 'di ba? Kumukuha sila ng player sa atin, eh, tayo naman ang kumuha. Southeast Asia gano'n din. O para makasama natin yung mga taga Thailand, Indonesia, Singapore para gumanda yung relasyon natin sa mga bansa. Actually, makakatulong pa 'yan sa diplomasya at sa cultural exchange natin sa mga bansang 'yan. So, this is a great start for Bay Area. We have to commend the PBA. Pero hopefully, it doesn't stop here at mas palakihin at mas palakihin pa. It's getting to be a global game. Kung maayos ng PBA yung mga problema niya, yung mga farm teams na yan, mga ano na yan, kung masosolusyonan nila tapos ma-expand, gawing global yung laro, malaki itutulong yan sa Philippine basketball. At hindi talaga makakalimutan itong stint na to ng Bay Area. Sabi niya, win or lose, talagang gustong nilang maglaro ulit sa PBA. And nakakatuwa talaga yung naging partnership between Bay Area Dragons at nitong oldest league in Asia dito sa atin. So, yun guys, mamaya po, Hinebra, kita-kita po tayo. See you guys there. Mall of Asia Arena uli. Game 5, tingnan natin kung kayang lumamang na ng Hinebra, kung maka-adjust na si Coach Tim ko. Okay, so thank you very much po. See you po sa next video po natin. Bye-bye mga ka-PBA.